absent ang mga tao ni Digong sa hearing ng Gentleman's Agreement. Kahapon yun. Kahapon yun. Mukhang naglabas yata ng memo kahapon at ipinadala doon sa mga taong involved. Biglang nag-atenan kanina. Ngayon sila nagparamdam, guys. Oo. Ngayon sila nagparamdam. Kaya, meron ngayon tayong topic. Kasi, mga kotsero, dinideny nila na meron daw Gentleman's Agreement sa gitna ng Pilipinas at China nung panahon ni Digong. Yan, ito yung balita. Duterte admin executives, no gentleman's agreement with China. Walang naganap na ganyan. Walang naganap na ganyan. Walang maniniwala. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. So, paano natin yung balita tungkol dyan? Ito yung balita. Iginiit ng dating Executive Secretary ng Administrasyong Duterte na ang Defense Secretary ng Aquino Administration ang may ipinangako sa China noong 2013. Pero pagpunto ng isang kongresista, may Wait. Akala ko ba dapat wag niyo nang sisihin yung nakaraang administrasyon sa mga pagkukulang ng present? Bakit yung nakaraang administrasyon, sinisisi niya ngayon yung nakaraan pang administrasyon sa pagkukulang niya sa kanyang administrasyon? Ang ipokrito niya talaga, mga DDS. Ibang level kayo, mga DDS, sa pagka-ipokrito. Double standards yan. Oo, double standards na matatawag yan, guys. Oo. Akala ko ba, wag niyong isisi ang wag niyong isisi sa nakaraang administrasyon na mga pagkukulang ng inyong administrasyon. Tapos ngayon, isisisi niyo sa nakaraang administrasyon, sa administrasyon ni Noynoy Aquino na sinisisi niyo sila sa Gentleman's Agreement na sinabi ng China na galing sa inyo. Labo niyo, boy. Tuloy lang natin. arbitral ruling na noong 2016, kaya dapat ay hindi na ito itinuloy pagkatapos niya. Nakatutok si Jonathan Andal. Kasabay ng pag-giit na walang gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, idiniin sa pagdinig ng Kamara ng dating Executive Secretary ni Duterte na ang Defense Secretary ng Administrasyong Aquino ang may ipinangako umano sa China. Nilimita umano nito noon sa mga pagkain at tubig lang ang mga ipinapadala sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. The status quo at the Ayungin Shoals where BRP Sierra Madre was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Gasmin to the Chinese Ambassador Ma Keqing that he would only deliver food and water to the Marines stationed at the vessel. Papaniwala kayo sa mga TikTok vloggers eh. However po, we maintain the position of status quo. Supposedly na wala pong repair. No repair whatsoever. Wala pong gentleman's agreement, but there was an agreement in public of, there was a policy not to repair the BRP Sierra Madre. That is quite a revelation for me, Mr. Chair. That was not during our administration. It was the previous administration. Pero ang aligasyong yan hindi batid ng kasunod na Defense Secretary ni Gasmin na si Delfin Lorenzana. There was no such thing transmitted to me by Secretary Gasmin, but it is not true that we did not do some repairs because in 2021, that was the start of binomba tayo ng water cannon ng China because they claim that we are bringing repair materials to Sierra Madre. Tingnan nyo, hindi kasi kayo nag-usap eh. Hindi kasi nag-usap tong dalawang to eh.
Ang sinabi ni ES Medialdea, hindi. Yung nakaraang administrasyon yan. Sa kanila yung gentleman's agreement, hindi sa amin. Yung sinabi ni ES Medialdea. Katabi niya si Delphin Lorenzana na DND secretary. Ang sabi niya, hindi, walang ganun, walang in-endorse sa akin si Gasmin eh. Hindi kasi kayo nag-uusap. Mag-usap kayo. Parang isa lang script nyo. Di nagkakabistuhan na. Sabi ni Medialdea, wala kaming gentleman's agreement sa previous administration yan. Sabi naman ni Delphin Lorenzana, wala ring gentleman's agreement sa previous administration. Sa Noynoy administration. Kung meron man, pinasa na sa akin yan. Galing yun. Yeah, I'm so proud of you. Alam niyo mga Kotsero, nakaka-proud ang mga sumusuporta kay Digong. Alam niyo kung bakit? Sila nagkokontrahan. Sila nagkokontrahan. Tingnan niyo nagsisigaw si Harry Roque. Meron talagang gentleman's agreement si Digong. Meron talaga. Meron yan. Sabi ni Harry Roque. Sabi the following day, sabi ni Panelo, walang gentleman's agreement si Duterte. Ang gagaling. Sige lang, magtalo pa kayo. Go ahead. Hindi namin kayo pipigilan. Parang yung kay Glenn Chong tsaka yung kay Vic Rodriguez. Sabi ni Glenn Chong, dinaya ni Marcos ang Smartmatic. Dinaya ni Lisa ang Smartmatic. Sabi ni Vic Rodriguez, hindi dinaya ang Smartmatic. Ako mismo ang naniguro na mananalo si Bongbong Marcos ng malinis. Kaya minsan maganda manood ka na lang sa kanila eh. Sila rin naman magkokontrahan. Ang gagaling nyo. Diyos ko. Di ba? Magkatabi lang Did the repairs until I left office in 2022. So tuloy-tuloy yung repair na yun ng Navy. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Gasmin. Sabi ng ilang kongresista, kung totoo man ang kasunduan noong 2013, dapat hindi na ito tinuloy ng Administrasyong Duterte dahil 2016 ay may malinaw ng arbitral ruling na nagsasabing sa Pilipinas ang Ayungin Shoal. Hindi po binago yung supposed status quo because I think if that were the case po, dapat we would have postured our foreign policy anchored on the PCA ruling. At the very least, by that time, dapat revoke na rin yung pinag-usapan na. Sabi ni Medialdea, 8 beses nakipagpulong si Duterte kay Xi mula October 2016 hanggang August 2019. Sa ilang sinamahan ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon, wala umano siyang kasunduang narinig. Sa halip, what the President said was, Mr. President, I want to inform you again and make you aware that we have the arbitral ruling. We want to take advantage and explore and exploit what is in our sovereign, what are in our sovereign rights insofar as the EEZ is concerned. And so they went to talk about fishing rights in Bao de Masinloc, as well as the exploration and exploitation of resources under the seabed, more specifically on oil or natural gas. iimbitahan sa susunod na pagdinig si Gasmin at si dating presidential spokesman Harry Roque na nagpalutang ng di umano'y gentleman's agreement. Pero Wait lang, ang daming sumpa ng pilukan ni dito, Harry Roque. Bakit gano'n? Torny, mukhang pagod na tayo dyan, Torny. Dumadami ang sumpa natin. Tuloy natin. pero hindi ang dating Pangulo. No need to invite the former president as long as nakukuha naman yung information Playing coming safe. from the current policymakers as well as yung sa former. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Okay.
Pag-usapan ngayon natin yan. Alam nyo, mga kotsero, I beg to differ sa sinabi ni E.S. Mejaldea. With all due respect kay Attorney Mejaldea, I don't think listening to TikTok vloggers will help your case. Hayaan nyo na po kami sa social media. Huwag ho kayong kumuha ng impormasyon sa amin. Dapat ho, kayo ang kinukuhaan namin ng impormasyon. Oo. Huwag ho kayong kumuha ng mga impormasyon sa amin, pang-aargumento nyo. Because it will fail. Case in point. Sinabi niyo yung kay Gasmin, DND Secretary. Ito yung sinasabi niya. Na meeting kay Make King. Ito si Make King. Ayan o. Ito si Gasmin. Ayan. Anong date ito? May 29, 2013. Sino yan? Si babaeng hindi naliligo. Hindi ko alam. Kadiri naman yun, hindi naliligo. Totoo ba yun? Anyway. Ayan, si Make King. Ito siya, si Make King. Ito si Gasmin. Ayan, May 29, 2013. Ito kasi yung pinagbabasihan nila na article. Kasi sinabi dito ni Gasmin, ito, Gasmin said he assured si Make King, that the Philippines would not build structures there. We will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops there, like water and food. There will also be rotation of troops because we can't put our men there permanently or they'll go crazy. Oo, ito yun. Ito, mga kotsero, nung unang vinlog ko yung secret agreement, meron kasing isang TikTok vlogger na ito yung ginamit niyang pang-argumento sa akin. Ang laking kabobohan nun. Napakalaking kabobohan nun. Bakit? Kasi hindi niya sinagad ang kanyang research. Yung agreement dito does not refer to any gentleman or secret agreement. But it is referring to one agreement na kung nag-research pa ng konti, yung mga TikTok vlogger na yan, May 29, May 2013. May 30, 2013, the following day, si Gasmin, Defense Chief says China, not Philippines, violating Code of Conduct in Spratlys. Gasmin alleged that it is China that is not adhering to the DOC. Ano yung DOC? Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea. Ito yung agreement na yon na sinasabi. Gasmin said that the ship is not there to build structures in the disputed territories but is on a supply mission. Ano ba yung sinabi niya dito? Di ba supply mission? Ayan, We will not violate the agreement not to construct new structures. Gasmin explained that the ship is not there to build structures. We told them we're only bringing supplies for our troops there in the disputed territories but is on a supply mission. So ito yung sinasabi ni Voltaire Gasmin. On Thursday, Gasmin said, well, we've been adhering to the conduct. We've been following the DOC or Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea. Wala naman tayong violate. Tingnan nyo. Isang araw lang ang diferensya nung balita. Isang araw lang. Hindi ito gentleman's agreement. Itong sinasabi nila paulit-ulit na sinabi daw ni Voltaire Gasmin, hindi gentleman's agreement. It is not a secret agreement. It is in fact a DOC. Ano yung DOC? Ito, Declaration on the Code of Conduct for Parties in the South China Sea. 2002 yan pinirmahan. Ayan, ayan.
Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea. Hindi, anong gentleman's agreement dyan? Pinirmahan yan. May pirma yan. Hindi lang Pilipinas at China ang pumirma dyan. Pumirma din dyan si Cambodia, pumirma din si Thailand, pumirma si Indonesia, pumirma si Malaysia, pumirma si Brunei. Lahat ng members ng ASEAN pumirma dyan. So anong gentleman's agreement ang sinasabi nyo na nabuo nung panahon ng previous administration ni Panot Aquino? Ang tatanga nga nung mga vloggers na yun sa TikTok, Diyos ko, ang sinabi nila, nakita nyo na yung salitang agreement. Hindi nyo ba natanong? Hindi ba nila naisip? Ito mga DDS na to, hindi ba nila naisip? Ano kayang agreement yun? Ang ending sa kanila, secret agreement agad? Hindi nyo naisip? I-research ko kaya, ano kaya yung agreement na sinasabi ni Gasmin? Ganun lang naman yun eh. With all due respect, former Executive Secretary, Attorney Medialdea. Yung sinasabi nyo po na, tawag dito, na, what do you call this? Sinasabi nyo po na, na secret agreement or gentleman's agreement agreed between the Noynoy Aquino administration and China is not a secret agreement. It is not a gentleman's agreement. It is this one. Declaration on the Code on the Conduct of Parties in the South China Sea. DOC 2002. 2002 pa po yung pinirmahan. Ito po yung sinasabi ni Voltaire Gasmin na DOC na sinabi niya sa isang interview May 30, 2013. Bilang paglilinaw sa sinabi niya kay Mackay King noong May 29, 2013. Ang hirap maging DDS ngayon, no? Lagi kang mali. O paano ngayon yan? Ano ngayon ang secret agreement dyan? This is not a secret agreement. Wala akong secret agreement dito. Hindi ho to gentleman's agreement. In fact, this is recognized by the whole of ASEAN and China. Hindi ho ito secret, hindi rin ho ito gentleman. And mga kaotsero, here's another point. Assuming, sinabi ko na rin to before eh, nung una kong vinlog, nung mga first few vlogs ko about this, yung secret agreement. Assuming, for the sake of argument, na meron talaga na secret agreement or gentleman's agreement between the Aquino administration and China during their time. Nung naging presidente na si Digong, bakit hindi niya ni-rescind? Lalong-lalo na meron na tayong panalo sa Permanent Court of Arbitration na bumaba noong July 2016. That invalidated the 9-dash line claim of China. May legal basis na tayo noon, mga kotsero. May legal basis na tayo na pwede nating sabihin, oy, PI kayo China, sampal mo sa mukha ni Xi Jinping. Amin yan, walang 9-dash line. Kumigil kayo sa pagkukupal niya. Walang ganun, di ba? I'll suggest an answer to you kung bakit hindi ipinaglaban yung Permanent Court of Arbitration decision. Pinakita ko na sa inyo to before. Papakita ko lang ulit. Para lang medyo mamulat-mulat kayo ng konti kung gaano ka-traidor nitong Duterte na to. Philippines Duterte says she is offering gas deal if arbitration case is ignored.
Ulitin natin. Let that sink in, guys. Let this sink in. Duterte says she is offering gas deal if arbitration case is ignored. I will let that sink in para maramdaman nyo kung gaano kakups itong si Duterte. Philippine President Rodrigo Duterte said his Chinese counterpart has offered Manila a controlling stake in a joint energy venture in the South China Sea if it sets aside an international arbitral award that went against Beijing. So in short, binenta ni Digong ang Pilipinas. Sabi ni Duterte, set aside the arbitral ruling. Duterte was quoted as telling reporters late Tuesday in remarks provided by his office on Wednesday. Set aside your claim, he said, quoting Xi. Then allow everybody connected with the Chinese companies they want to explore. If there is something, they said, they will be gracious enough to give you 60%, only 40% will be theirs. That is the promise of Xi Jinping. Kailan pa ba nabubuo to? Itong gas deal na to, kailan pa ba nabubuo to? Bago pa mag 2019, mga kochero, 2018 pa lang, nabubuo na yan. Sabi ni Cayetano, may golden era in relations with China. Wow, golden era. Wow! Wow! Bakit? Ang sabi, Wang vowed to enhance maritime dialogue and pursue equal-footed and friendly consultations in a prudent and steady way in order to advance cooperation on offshore oil and gas exploration. Mga DDS pala ang tunay na tanso. Golden era pala. Pero tanso. Golden era pala yun, no? Golden era pala yung pagbebenta ng Pilipinas sa China. Buti, eto dapat ang ginawa ni Digong. Assuming lang naman na merong agreement, gentleman's agreement with China and Noynoy Aquino. Assuming na meron. Kahit wala. Alam naman nating wala. Bakit? Kasi iba yung agreement na sinasabi ni Gasmin. Declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Yun yung sinasabi niyang agreement. Ito dapat ang ginawa ni Digong. Nung una niya nabalitaan yun, dapat niresindan niya yung usapan. Sino ang gumawa? Hindi si Digong. Si Bongbong. I'm not aware of any such arrangement or agreement that the Philippines will remove from its own territory its own ship. In this case, the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ganyan dapat ang ginawa ni Digong. Bakit? Kasi yung agreement is contrary to the interest of the Philippines. It's contrary to the interest of the Philippines. Meron pang, I won't say that, meron na palang decision ng Supreme Court dyan. In-invalidate niya yung tripartite agreement between the Philippines, China, and Vietnam na ginawa ni GMA during her time as president. Anong sinabi ng Supreme Court? It is grossly disadvantageous to the interests of the country. Grossly disadvantageous to the interest of the Philippines. Alam niyo po yung grossly disadvantageous? Hindi nang salungat na nga sa interest ng Pilipino. Grossly pa. Napakasalungat. Yun. Napakasalungat sa interes ng mga Pilipino.
bullshit. I mean, sorry Lord, pero don't give me that BS. He is the worst president next to Noynoy Aquino. There's Cory Aquino, Noynoy Aquino, and then immediately after si Digong. Ang problema, alam nyo kung bakit grossly disadvantageous para sa mga Pilipino? Kasi meron tayong problema sa kuryente, sa energy. Hindi pa pala ano to. Wait, close. Yan. May problema tayo sa energy. Bago matapos ang termino ni PBBM, wala na tayong malampaya. Wala na tayong malampaya. Bago matapos ang term ni PBBM. 2027, no? Ang estimate. Meron kang 6 na taon, Digong. Meron kang 6 na taon, number 1, at may advantage ka ng Permanent Court of Arbitration ruling. Anong ginawa ni Digong? He wasted and squandered it all. Bakit? I love Xi Jinping. Tapos, anong inuna niya? 51 billion ang anak niya sa Davao City. Anong inuna niya? Pag-uutang ng 6 trillion dollars na ngayon nagbabayad buong Pilipinas. Anong inuna niya? Humimod ng tumbong ni Xi Jinping. Yun yung mga inuna niya. Paghimod ng tumbong ni Xi Jinping. Umasa siya sa 25 billion US dollars na pledge ng China sa Pilipinas. O, nadala ba? Hindi. Less than 5% lang ang pumasok. Nakakadiri kayo. Nakakadiri. Mga Duterte supporters talaga. Nakakadiri. So ngayon, pumaparaan si PBBM kung paano maayos yan. Kaya nga 'di ba puro siya natural energy. Minamadali niya yung nuclear, 'di ba? By 2028 magbubukas sa Rosie Meralco ng mga modular nuclear power plants niya. Modular pa lang, maliliit. Pero at least, 'di ba, meron na. Kesa wala. Kesa balik tayo sa 12-hour brownout tulad nung nangyari nung panahon ni Cory Aquino. Mga kotsero, hindi ko alam kung buhay na kayo nun. Pero ako, buhay na ako nun. Bata na ako nun. Diyos ko, sa init ng Pilipinas. Ganyan ang inaano, di ba, ni BBBM. Ini-encourage na yung mga negosyante na pumasok sa Pilipinas, mag-start ng mga power plants, etc., etc., di ba? Yun yung yun yung ginagawa niya ngayon eh. Bakit? Ina-anticipate niya yung 2027. Na-anticipate niya yung 2027. Yung mga brownout na yan. Kaya kung may pera na kayo, magpa-solar na kayo ng bahay. Umpisahan nyo na. Pa-solar na kayo. Ako, nag-iipon na ako ng pera para magpa-solar. Yung kaya ng off-grid or hybrid man lang, may feed sa Meralco tapos merong sa solar. Pag umaga, solar, pag gabi, Meralco. Tapos kakabit ko na lang sa mga battery. Yung mga solar batteries na Kaso medyo mahal eh. yung palusot na sinasabi nila ni ES Medialdea, it's a different agreement. It is an agreement between ASEAN and China. Lahat ng ASEAN kasama doon, hindi yung gentleman's agreement. Yung sinasabi niya na si Gasmin, no, it's not. It's not like that. It's not a gentleman's agreement. It is the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea, signed in 2002
between ASEAN and China. It's not a gentleman's agreement. It's not a secret agreement. Paano lang ba tayo nagkaroon ng ideya ng gentleman's agreement? Nung merong isang anonymous Chinese official na naglabas ng impormasyon sa Manila Times at sinabi niya, during the Duterte administration, there was a gentleman's agreement. At nagulat na lang tayong lahat kasi, uy, meron pala nun. Secret. Oo, secret agreement pala yon. Oo. My goodness. Tigas ng mukha. Tigas ng mukha. Talaga. The nerve. Although nag-comment din pala dito si Philippine Coast Guard, sabi ni Philippine Coast Guard, kung pwedeng bilisan nila yung hearing dito sa sabi na sa House of Representatives, kung pwedeng pakibilisan yung hearing kasi hindi beneficial para sa mga Pilipino yung tungkol dito sa nagkakawatak-watak daw kasi ang bansa. To which I agree. So, sana bilisan ng House. But the point of the matter is this. Duterte wasted 6 years of his administration sucking up to Xi Jinping and with nothing to show for it. Sinayang niya ang 6 na taon ng administrasyon niya, kakasipsip, kakahimod ng tumbong ni Xi Jinping at wala siyang naipakita. Okay, so mga kutsara, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Kutsara YouTube channel. And follow me on my Facebook page, Jared Pulido, and I'll see all of you in the next Kutsara Live! Bye everyone, see you next time! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?